Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinuwid ka ng Panginoon at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan yun, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Magpakabanal kayo at sikaping magkasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at makahawa pa sa iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating buhay ay isang pakikipagtunggali sa kasamaan. Nagsisikap tayong magpakabuti, pero may mga puwersa laban sa atin na humihila sa atin sa kasamaan. Minsan pa nga, may mga nang uusig sa atin. Huwag tayong mabahala. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang kahirapan na ating naranasan. Minsan yan ay bashing lang o parinig ng iba o pagbibintang, o maaari pa ngang sigawan lang tayo, o sigawan at pagalitan tayo. Iyan pa man lang ang nararanasan nating pahirap sa atin. Isipin natin na may mga kasamahan tayong Kristiyano na pinupugutan ng ulo, kinain ng leon, pinasabog habang sila'y nagsisimba, o pinagbibinakan at pinakukulong. Pero bakit ba tayo dumadanas ng kahirapan sa ating pagiging Kristiyano? Hindi sana tayo nagdaranas ng kahirapan dahil sa kasamaan na ginawa natin. Yan ay talagang kagagawa na natin. Ang mahirap na tanggap na wala naman tayong masamang ginagawa o gumagawa pa nga ng mabuti at dumadating pa ang pahirap sa buhay natin. Yan ay nangyayari. At bakit? Isang paraan sa pagtingin dito ay ito ay training na galing sa Diyos. Tinutuwid tayo ng Diyos at pinalalakas niya. Ginagawa niya ito dahil sa anak niya tayo. At bilang magulang, ibig niya na maging maayos at malakas tayo. Nung ako ay nag-aaral pa, may isang paring principal namin
na napakahigpit. Talagang disiplinaryan. Binabantayan niya kami kapag kami nag-aaral. Talagang hindi kami pwedeng magtayo-tayo o kahit man kumuha ng aklat. Dapat lahat ng gamit namin nasa lamesa na. Kung kumikilos kami para kumuha ng aklat o papel, nasisigawan niya kami. Ngayon, malaking aking pasasalamat sa Kanya. Kahit na ilang beses na din akong nasigawan. Natuto akong mag-aral ng mabuti at maging organized sa aking pag-aaral at maging concentrated. Ang iba sa atin ay nakararanas din ng coach na masyadong stricto. Pero dahil sa kanila, natuto tayo maglaro ng maayos o naging magaling sa ating laro. Kaya tanggapin din natin ang mga pagsubok sa buhay bilang paraan ng pagtutuwid at paghuhubog sa akin ng Diyos. Ayaw niya maging lupaypay tayo sa landas ng kabanalan. Pinapalakad niya tayo sa daang matuwid at maging malalakas at maging malakas pagdating ng pagsubok at kahirapan sa buhay. Tandaan natin na tinitrain tayo ng Diyos. Mahal kasi niya tayo. God is a good Father who trains His children. Humingi ako ng tawad, Panginoon, sa mga pagkakataon na ako'y nagrereklamo dahil sa mga kahirapan na aking dinadaanan. Nawala sa aking kamalayan na mahal mo ako. At dahil sa iyong pagmamahal, ibig mong maging mabuti, malusog at banal mo akong anak. Sana po matanggap ko ang trainings na pinapagawa mo sa akin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.